Nakahinga lang ako ng maluwang ng tuluyan na akong nakasakay sa kotse ni Senyorito Jaylord. Sobrang tahimik ng paligid dahil halos 2:00 na pala ng madaling araw. Nag-aalala ako dahil alam kong kanina pa ako, hinahanap ni nanay at tiyak nang nag-aalala na din ito sa akin. Tahimik ang buong paligid. Tanging kotse lang yata ni Senyorito Jaylord ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sobrang dilim ng kapaligiran dahil tanging malamlam na liwanag mula sa poste ng ilaw at ng sasakyan ni Senyorito Jaylord ang umiilaw sa buong kapaligiran. Private property at bahagi ng Hacienda Montenegro itong dinadaanan namin kaya ganito ang senaryo. Alam kong isang malawak na palayan ang dinadaanan namin ngayon. Nakakakaba at nakakatakot pero wala akong choice, kundi manahimik na lang din buti nga at hinayaan niya na akong lumabas ng kwarto niya na walang masamang nangyari sa akin tapos ihatid niya pa ako. Kahit papaano, may natitira pa naman siguro itong konsensya. Hindi niya ako hinayaan na umuwing mag-isa sa bahay namin. Maglalakad talaga ako kapag nangyari iyon dahil wala namang masasakyan sa bahaging ito ng hasyenda. May relasyon ba kayo ng half-brother ko? Hindi ko pa maiwasang mapapitlag sa gulat nang bigla itong nagsalita. Akala ko talaga wala itong balak magsalita hanggang sa maihatid niya ako. Wala sa sariling napasulyap ako sa kanya at kita ko kung gaano siya kaseryoso habang nakatutok ang kanyang paningin sa harapan. Naku, hindi po. Wala po kaming relasyon ni Andrew, walang pag-aalingan kong sagot habang nakatitig sa harapang bahagi ng sasakyan. Kaunting drive na lang at makakalabas na kami ng hasyende at tatahakin na namin ang public road pa uwi ng bahay. Are you sure? Seryoso nitong tanong. Kaagad naman akong tumango. Bata pa po ako senyorito at wala pa po akong balak makipag-boyfriend, sagot ko naman sa kanya. Saglit itong nanahimik bago nagsalita. Good. Kung ganoon, pwede kitang offeran ng isang proposal, sagot nito. Natigilan naman ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko lalo na at hindi ko maintindihan nag-ibig niyang sabihin. 18 years old ka na right? Nasa legal age na para magpakasal, tanong nito. Opo. Pero wala po akong balak magpakasal. Ayaw ko nga pong makipag-boyfriend sagot ko naman sa kanya. Alam mo ba ang reason kung bakit magkasama tayo ngayon? Alam mo ba ang dahilan kung bakit kita sa pilitan na isinama sa kwarto ko, tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi kita pag-aaksayahan ng panahon kung wala akong mahihita sa iyo. Hindi ako magpapakapuyat para lang ipag-drive kita ngayong madaling araw kung wala akong kailangan sa iyo, wika nito. Hindi ako nakaimik. Natatakot akong magtanong dahil feeling ko mailaman ang sinasabi niya ngayon. I have the proposal for you pero palagi mong tandaan na hindi ako tumatanggap ng na sagot. Lahat ng gusto ko nakukuha ko sa pinakamadaling paraan kaya sana naman makipag-cooperate ka sa akin. As don't have time at gusto kong i-execute sa lalong madaling panahon ang mga plano ko at sana huwag mo akong bigin bea, muling bigkas nito. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Lalo akong kinabahan dahil bago makalabas sa boundary ng Hacienda Montenegro ang kotse, itinigil niya iyon. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Halos maiyak ako sa kaba na tanong ko sa kanya. Feeling ko talaga, seryoso ang kailangan niya sa akin dahil nagawa niya akong paamuyi ng pampatulog kanina para siguro magkaroon siya ng time na magkausap kami. I want you to marry me, Bea, sagot nito na nagpaawang sa labi ko. Hindi ko na napigilan pang napatitig sa kanya. Madilim sa paligid pero naaaninag ko sa kanyang mukha kung gaano siya kaseryoso ngayon. Anong sabi mo? Kasal. Gusto mong magpakasal tayo, halos pabulong kong tanong sa kanya. Kaagad itong humarap sa akin at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Kaagad naman akong napaiwas ng tingin sa kanya. You heard it right. Marry me and I will give you everything what you need. Hindi ka na maghihirap. Marami akong pera at kaya kong ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. Mamumuhay ka na parang isang prinsesa sa piling ko, sagot nito sa akin. Parang gusto ko namang pagpawisan ng malapot dahil sa sinabi niya. Ang kasal ay isang sagradong bagay at para lang iyon sa dalawang taong nagmamahalan. Bakit kay bilis para sa kanya na i-offer sa akin iyon na wala naman kaming relasyon? Isa pa, liban sa apelyedo nitong Montenegro at pagiging babaero nito, wala na akong ideya pa kung anong klaseng tao siya. Paano kung ayaw ko?
Hindi po ako interesado sa yaman nyo at kahit na mahirap lang ako, kaya ko naman pong magtiis eh. Hindi po ako mukhang pera, sagot ko sa kanya. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi nito. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo kanina na hindi ako tumatanggap ng salitang no? Sa lahat ng ayaw ko ay iyong nire-reject ako at hindi mo ako kilala, Bea. Lahat kaya kong gawin, mapasa akin lang ang lahat ng bagay na naisin ko, sagot nito sa akin at makahulugan akong tinitigan. Lalo naman akong nakaramdam ng takot. Pero bakit ako? Hay, hindi po ako interesado sa pera mo at marami namang babae dyan na willing kang pakasalan ah. Isa pa, kahit na mahirap ako, hindi niyo po ako mapipilit na magpakasal sa iyo. Hindi pwede, sagot ko naman sa kanya. Pilit kong tinatagan ang sarili ko na kahit ang totoo na ilang na ako sa kanya. Ibang klase ang taong ito, ano ang palagay niya sa mga taong nakaksalamuhan niya, isang laruan at pwede niyang diktahan, masunod lang ang gusto niya. Bakit ikaw? Simple, alam kong malaki ang pagkakagusto sa iyo ng half-brother ko and if don't like it. Galit ako sa kanya at gusto kong ipakita sa kanya na lahat ng meron siya, kaya kong kunin ng harap-harapan. Kahit na ang babaeng pinakamamahal niya, sagot nito habang nakangisi at makahulugan akong tinitigan. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa sinabi niya. May sama pala ito ng loob sa kapatid niya pero gusto niya akong idamay. Nasaan ang hustisya? Wala naman po akong kasalanan sa inyo para idamay niyo po ako. Isa pa, hindi pa po ako ready na magpakasal. Sorry po pero sana, wag na lang po ako. Kung hindi niyo po ako gusto para sa kapatid mo, bukas na bukas din iiwasan ko na siya, sagot ko naman. Umaasa ako na sana magbago ang isip niya, total wala din naman talaga akong balak na patulan si Andrew. May balak ka man na patulan ang half-brother ko, or wala magpapakasal ka pa rin sa akin, sagot nito at muling pinaarangkada ang sasakyan. Hindi na ako nakaimik pa. Nanahimik na din naman ito na siyang labis kong ipinagpaasamat. Maayos naman kaming nakarating sa maliit naming bahay. Nagtaka pa ako dahil bukas ang lahat ng ilaw ng bahay. Gayunpaman, kaagad na din akong lumabas ng kotse na hindi kinakausap si Senyorito Jaylord. Kung gusto niya akong pakasalan, bahala siya. Hindi niya ako mapipilit lalo na ngayong nakawala na ako sa mga kamay niya. Maayos akong nakauwi kaya dapat lang nakalimutan ko na din ang mga nangyari ngayon at huwag nang isipin pa ang kanyang walang kwentang proposal. Diyos ko, Bea, saan ka ba galing? Bigla kang nawala sa mansion. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ngayon ka lang? Nagulat pa ako dahil ang nag-aalalang kaibigan kong si Nicole ang sumalubong sa akin. Napasulyap pa ako sa maliit naming bahay at nagtaka ako dahil hindi man lang ako sinalubong ni nanay. Hangat hindi ako nakakauwi ng bahay, hindi din kasi talaga ito nakakatulog sa kakahintay sa akin. Mahabang istorya. Teka lang, tulog na ba si nanay? Sa kagabi na ah. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagtataka kong tanong sa kanya at akmang maglalakad na ako, papasok ng bahay, pero kaagad niya akong hinawakan sa kamay. Bea, wala si Nanay Martha, seryoso nitong wika sa akin. Kaagad namang napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Paanong wala gayong nandito? Lang siya kanina sa bahay bago ako umalis kanina. Isa pa, pinagbawalan ko na siyang magtrabaho kaya imposible. Ang sinasabi ni Nicole ngayon. Anong ibig mong sabihin? Saan nagpunta si nanay? Tanong ko, sumulyap muna ito sa gawinang sasakyan ni Senyorito Jaylord na hindi pa rin umaalis at mukhang nakatingin din sa gawin namin. Isinugod namin siya ng hospital. Check ko sana kung nakauwi ka na kanina pero naabutan ko siya na walang malay sa sahig ng kusina niyo, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Biglang ragasan ng takot ng puso ko dahil sa narinig ko kay Nicole. Ano? Paanong? Kumusta siya? Kumusta si nanay? Tanong ko. Parang gusto ko nang maiyak sa sobrang pag. Kailangan niyang i-confine, Bea. Na-stroke siya at kailangan niya munang obserbahan sa hospital, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig kay Nicole. Stroke. Na-stroke si nanay? Tanong ko. Kaagad itong tumango. At kasalukuyan siyang nasa GIF ngayon para obserbahan. Pasensya ka na, Bea ha, pero kailangan ng malaking halaga para mabayaran ang mga bayarin sa hospital.
Nagbigay na kami ng down payment kanina para lang admit si nanay mo pero hindi pa rin sapat iyon. Sorry talaga Bea, wika nito. Hindi ko na napigilan pa ang mapaiyak. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig ko mula kay Nicole. Hindi ko akalain na haharap ako sa ganitong klaseng pagsubok. Si Nanay Martha lang ang meron ako. Hindi ko kayang mabuhay kung wala siya. Nicole, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita si nanay, umiiyak ko ng bigkas sa kanya. Kita naman sa mga mata ni Nicole ang pakikisimpatya habang nakatitig sa akin. Hinintay talaga kita Bea para masamahan kita kay Nanay Martha, sagot nito. Tumango ako at hindi na ako nag-abala pang muling sulyapan ang bahay namin. Dali-dali kong hinila si Nicole paalis at bago pa kami nakarating sa kotse ni Senyorito Jaylord, bumukas na ang bahaging driver set at bumaba ito. Naramdaman ko naman na bahagyang natigilan si Nicole pagkakita kay Senyorito Jaylord. Nagtataka itong tumitig sa akin pero wala na akong panahon pa na magpaliwanag. Lalo na nang naglakad na palapit sa amin si Senyorito. What happened? Saan kayo pupunta? Seryoso nitong tanong habang nakatitig sa akin. Lalong nagsalubong ang kilay nito nang mapansin niya ang luha sa aking mga mata. Senyorito, nasa hospital po kasi ang nanay ni Bea at pupuntahan namin siya. Si Nicole na ang sumagot. Halos hindi na kasi ako makapsalita dahil sa sobrang pag-aalala para kay nanay. Ganoon ba? Kung ganoon, ihahatid ko na kayo. Sumakay na kayo ng kotse, sagot naman ni Senyorito Jaylord. Walang dahilan para tangihan ito sa ino-offer niya dahil gusto ko na din kasi talagang makarating ng hospital sa lalong madaling panahon. Isa pa, mahirap makahanap ng pamapasaherong sasakyan kapag mga ganitong oras na. Wala ako sa sarili ko hanggang sa nakarating kami ng hospital. Para akong robot na nakasunod lang kay Nicole habang tahimik lang din na nakaagapay sa amin si Senyorito Jaylord. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang sumama sa amin pero wala na din naman akong time pa para pansinin iyon. Nakaupo pa ang buong isipan ko sa sitwasyon ni nanay. Magpasalamat na lang din ako dahil kung hindi kay Senyorito Jaylord, hindi sana kami nakarating ng mabilis dito sa hospital. Halos gumuho ang mundo ko nang tuluyang tumampad sa mga mata ko ang kalunos-lunos na sitwasyon ni nanay. Maraming mga tubo na nakakabit sa katawan nito habang walang malay tao. Dumating din ang doktor na nag-aasikaso sa kanya at ikinonfirm nito sa akin ang tunay na. Ikinonfirm nito sa akin ang tunay na kalagayan ni nanay. Malubha nga ito at kailangan niya talaga ng attention medical na ang ibig sabihin din ay kailangan ko ng malaking halaga para sa gamutan ni nanay. Bea, pwede ka na daw pumasok sa loob. Natigil lang ako sa pag-iyak nang marinig ko ang boses ni Nicole. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid at saglit pa akong nadismaya dahil hindi ko na nasilayan pa ang presensya ni Senyorito Jaylord. Sa bagay, hindi niya na problema ang problema ko kaya walang dahilan na manatili siya dito sa hospital para damayan ako. Mabilis na lumipas ang sandali. Namalayan ko na nakatunghay na ako sa walang malay na katawan ni nanay. Awang-awa ako sa hitsura nito. Humpak ang kanyang pisngi at sobrang putla niya. Magpagaling po kayo. Gagawa ako ng paraan para gumaling kayo, bigkas ko habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Si Nanay Martha lang ang meron ako. Hindi siya nabigo na iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal, alam kong sa akin lang din umiikot ang mundo niya, kaya sinusuklian ko naman iyon ng sobrang pagmamahal at paggalang sa kanya. Kaming dalawa lang ang magkaramay sa hirap at ginhawa, kaya natatakot talaga ako ngayon na baka tuluyan niya na akong iiwan. Natigil lang ako sa pag-iyak nang mapansin ko ang paggalaw ng kamay ni Nanay Martha. Dahan-dahan na dumilat ang mga mata nito at direktang tumitig sa akin. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan nito habang may ilang butil ng luha na unti-unting lumalabas sa mga mata nito. Bea anak, ano ba ang ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Nang hihinang tanong nito. Hinang-hina ang boses nito at alam kong pilit lang ang kanyang pagsasalita dahil naghahabol din ito sa paghinga. Nay naman! Sino ba ang hindi maiiyak sa sitwasyon niyo ngayon? Sabi ko naman sa inyo wag na kayong magpakapagod eh. Ano ang ginawa niyo? Ano po ba ang nangyari? Umiiyak kong tanong sa kanya. Pilit namang nagpakawala ng malungkot na ngiti ang maputla nitong labi. Hinang-hina nitong pinisil ang aking kamay at malungkot akong tinitigan. Huwag ka nang umiyak anak. Hindi mo, dapat, pag-aksayahan ng luha ang taong katulad ko,
malungkot nitong bigkas habang hindi na nito napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Nagtataka man pero pilit ko pa rin binabaliwala ang sinasabi niya ngayon. Nay naman! Ano po ba ang pinagsasabi niyo? Nanay ko kayo at nalulungkot ako ngayon dahil sa sitwasyon niyo. Huwag na po muna kayong magsalita. Magpagaling po muna kayo. Marami pa akong pangarap para sa iyo nanay, umiiyak kong bigkas sa kanya. Napansin ko ang bahagyang pag-iling nito. Bea, anak. Patawarin mo si nanay ha? Naging makasarili ako, muling wika nito. Habang tumatagal, napapansin ko na nahihirapan na itong magsalita, ay kaagad kong pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Tama na. Huwag na po kayong magsalita. Saka na tayo mag-usap kapag tuluyan na kayong gumaling nay, sagot ko sa kanya at akmang tatayo na pero mahigpit akong hinawakan sa kamay. Wala na akong panahon anak. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal, hihingal na bigkas nito. Ramdam ko na din ang paghihirap niya kaya muli akong naupo habang patuloy pa rin sa pag-agos ang luha sa aking mga mata. Ano po ba kayo nanay? Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan oh. Please, umiiyak kong sagot sa kanya. Malungkot itong umiling bago muling nagsalita. Sana, kapag malaman mo ang totohanan sa pagkatao mo, huwag mo sana akong kamuhian anak, muling bigkas nito. Wala akong ideya sa mga sinasabi niya ngayon kaya gulong-gulo na din ako. Gayunpaman, wala akong ibang hangad sa ngayon kundi ang gumaling siya. Baka nagdedeliryo lang siya kaya kung ano na ang lumalabas sa bibig niya ngayon. Ano po ba kayo nanay? Kahit nagaano pa kalaki ang sinasabi niyong kasalanan sa akin, handa ko po kayong patawarin. Basta mangako lang po kayo sa akin na magpagaling kayo at huwag niyo akong iiwan, sagot ko sa kanya. Hindi ito nakaimik pero kita ko ang paghihirap ng kanyang kalooban. Para namang sinasaksak ng libong karayom ang puso ko dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon. Nasa ganoong sitwasyon kami nang muling pumasok ang nurse. Sinabi nito na hayaan ko daw munang makapagpahinga ang pasyente. Nakikita ko pa ang pagtutol sa mukha ni nanay habang dahan-dahan akong naglakad palabas ng pero pilit ko na lang na binabaliwala iyon. Umaasa ako na magiging maayos din ang lahat. Pagkalabas ko ng AC, naabutan ko si Nicole na matyagang naghihintay sa akin. Nakakunot ang noo nito habang titig na titig sa akin. Kumusta si Manang Martha? Bakas ang pag-aalala sa boses na tanong nito. Pasimple ko munang pinunasan ang luha sa aking mga mata bago ito sinagot. Hindi ko alam. Pero natatakot ako sa sitwasyon niya Nicole. Isa pa, dagdag din sa alalahanin ko ang mga babayaran dito sa hospital, sagot ko sa kanya. Bakas naman sa mga mata ni Nicole ang awa habang nakatitig sa akin. Pasensya ka na Bea kung dito sa private hospital namin dinala ang nanay mo ha? Nataranta din kasi kami kanina at isa pa, di hamak na malayo ang public hospital dito sa lugar natin. Hindi din tayo sigurado kung maaasikaso kaagad si Manang Martha doon, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. Malaking bagay sa akin na nadala kaagad nila si nanay dito sa hospital. Gagawa na lang siguro ako ng paraan para mabayaran ang bill ni nanay dito. 147,000 na kaagad ang dapat naming bayaran, hindi ko maiwasang bigkas habang sinisipat ng tingin ang breakdown na dapat kong bayaran ngayong araw. 3 araw pa lang na nasa si nanay pero ganito nakalaki ang bill namin sa hospital na ito. Nakakalula ang mga halaga na nakasulat kaya hindi imposibleng umabot kami sa ganito kalaking bill doctor's fee pa lang sobrang mahal na. Ganoon din ang mga gamot. Buti sana kung magaling na si nanay pero hindi naman ito nakikitaan ng pagbabago ng kanyang kondisyon. Feeling ko nga mas lalo itong lumalala. Hindi na kasi ito masyadong nakakapagsalita. Bie. Hala! Saan tayo hahagilap ng ganyang kalaking halaga? Narinig kong tanong sa akin ni Nicole. Simula noong na-confine si nanay dito sa hospital hindi na ito umaalis sa tabi ko. Palagi itong nakasunod sa akin at ramdam ko ang moral support na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko din alam. Hindi ko din kasi akalain na ganito kaagad kalaki ang magiging bill ni nanay nang hihina kong sagot. Kailangan niyo na pong magbigay ng deposit hanggang mamayang hapon kung hindi, ititigil na namin ang pagbibigay ng serbisyo sa pasyente. Sabat naman ng cashier. Parang gusto kong maluha sa sinabi niya. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na pera-pera lang pala talaga ang lahat.
Hindi ikot ang mundo kung walang pera. Maano ba naman na unahin muna nila ang buhay ng pasyente bago ang pera, di ba? Saka saan ba ako maghahanap ng ganito kalaking halaga? Gagawa po ako ng paraan, sagot ko naman sa cashier. Tumango lang ito kaya kaagad ko nang hinila si Nicole paalis. Gulong-gulo ang isipan ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hila ko pa rin si Nicole hanggang sa makalabas kami ng hospital. Diretso kaming dalawa sa isang malapit na convenience store at kaagad na akong naupo. Hinayaan ko na si Nicole na bumili ng pwede naming makain dahil kaninang umaga pa walang laman ang aming mga tiyan dahil nagtitipid nga ako. Bago ako pumunta sa cashier, nakakaramdam na ako ng gutom at biglang naglaho iyon nang makita ko kung gaano na pala kalaki ang dapat kong bayaran sa hospital ngayong araw. Hindi ko maiwasang maluha lalo na nang maalala ko ang sinabi kanina ng cashier na dapat kong maiprovide ang pera ngayon mismong araw kung hindi, tatapusin na din nila ang serbisyo kay nanay. Hindi ko matatangap kung may masamang mangyari kay nanay pero ano ba ang pwede kong gawin para makalikom ng malaking halaga? Feeling ko, mababaliw na ako sa kakaisip. Ano ba kasing klaseng pagsubok ito? Ang hirap pala kapag wala kang kamag-anak na matatakbuhan. Ang hirap pala na maging mahirap. Kumain ka muna, Bea. Mamaya mo na isipin ang problemang iyan at lagyan mo muna ng laman ang sikmura mo. Hindi ko na nga namalayan pa na nasa harapan ko na muli si Nicole. May dala itong pagkain para sa aming dalawa. Iniabot niya sa aking ang isang umuusok pa na cup noodles at isang siopao. Lalong hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Awang-awa naman akong tinitigan ni Nicole. Alam kong ramdam niya din ang bigat ng kalooban ko ngayon at gustuhin man itong tumulong sa akin, wala din naman siyang magagawa. Pareho kaming ipinanganak na mahirap. Bea, tama na iyan. Kumain ka muna para makapisip tayo ng maayos kung paano tayo makakalikom ng pera para sa nanay mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Magiging maayos din ang lahat, wika nito sa akin. Pinipilit ko naman na ang sarili ko na kumalma pero hindi ko talaga kaya. Kaligtasan ni nanay ang nakasalalay dito, kaya hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nanatili kami ni Nicole ng halos 1 oras sa loob ng convenience store bago ko siya niyayang bumalik ng hospital. Gusto kong masilip muna ang kondisyon ni nanay bago ko ito iiwan sa pangangalaga ni Nicole para maghanap ng pera bilang paunang bayad dito sa hospital. Pagdating ng FE kung saan nakalagak si nanay, hindi maiwasang mapakunot ang aking noo nang mapansin ko na bakante na iyon. Biglang ragasa ang kaba sa puso ko habang nakahawak ako ng mahigpit kay Nicole. Si nanay. Nasaan si nanay? Tanong na kaagad na namutawi sa labi ko. Hala, nasaan si Manang Martha? Saan siya dinala? Tanong naman ni Nicole. Hindi na ako sumagot pa bagkos aligaga akong naglakad patungo sa information. Kaagad kong tinanong sa receptionist on duty kung nasaan ang pasyente sa number 3. Para bombang sumabog sa pandinig ko nang sabihin nito na wala na daw si Nanay Martha. Binawian ng daw ng buhay halos 30 minuto na ang nalalipas. Hindi. Impossible. Nangako kayo sa akin na makakaligtas si nanay. Nangako kayo sa akin na kaya niyo siyang pagalingin, hindi ko maiwasang bigkas habang pilit akong pinapakalma ni Nicole. Parang biglang naging blanko sa akin ang lahat. Hindi ko inaasahan na darating sa akin ang ganito, kasakit na pangyayari sa buhay ko. Ang nag-iisang kong pamilya ay tuluyan na din akong iniwanan. Pwede niyo po siyang puntahan sa morgue, ma'am, narinig kong bigkas ng receptionist. Hindi ko na ito sinagot pa bagkos mabilis ko itong tinalikuran. Mabilis lang naman namin nahanap ang morgue na tinutukoy ng receptionist. Nasa dulong bahagi ito ng hospital at halos hindi na maampat. Ampat ang luha sa aking mga mata habang pinagmamasdan ang taong nagpalaki sa akin. Ang taong walang ginawa kundi iparamdam sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Nicole, anong gagawin ko? Gusto kong mabigyan ng maayos na libing si nanay pero hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Tanong ko kay Nicole ng bahagya na akong kumalma. Laking pasalamat ko sa kanya dahil sa lahat ng laban ko sa buhay ko, palagi siyang nasa tabi ko at nakaalalay sa akin. Hindi ko din alam, Bea. Ang alam ko sa mga ganitong hospital, hindi pwedeng ilabas kahit na ang bangkay kapag hindi masettled ang bills. Sagot nito sa akin na lalong nagpabigat ng problema ko. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Nanay Martha, pera pa rin ang pinoproblema ko. Labag man sa kalooban ko pero kailangan ko munang iiwan ang katawan ni nanay sa morgue.
Wala talaga akong pagpipilian kundi ang lumabas muna para maghanap ng pera. Nagpaalam din sa akin si Nicole na uwi muna sa kanilang bahay para makapagpahinga. Alam kong pagod na din ito sa 3 araw na sama niya sa akin. Bea, naku nakikiramay ako. Wala na pala ang nanay mo. Nakagulat naman, kaagad na salubong sa akin ni Ate Romina. Siya ang una kong naisipan na puntahan. Sa kanya ako magbabaka sakali na makahiram ng pera para pambayad sa hospital. Ate, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin ko. Patay na si nanay pero hindi ko mailabas ang kanyang katawan dahil wala akong pera na pambayad sa hospital. Umiiyak kong sagot sa kanya. Natigilan naman ito pero kita ko ang awa sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Iyan nga din ang nabalitaan ko. Paano iyan biyan ako? Kung may pera lang sana ako baka ako na mismo ang pumunta sa hospital para bayaran ang bills nyo, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong nawala ng pag-asa. Sa sobrang laki ng halaga ang kailangan kong malikom ngayong araw, hindi ko alam kung sino ang tatakbuhan ko. Pero may paraan pa biya. Bakit hindi ka manghingi ng tulong sa manliligaw mong si Andrew? Malay mo naman 'di ba, muling bigkas nito. Saka lang muling sumagi sa isipan ko si Andrew. Tama, mayaman ito at pwede akong manghingi ng tulong sa kanya. Pwede akong mangutang sa kanya at ang kailangan ko lang gawin ang lunukin ang hiya ko. May contact number po ba kayo ni Andrew, ate? Tanong ko. Kaagad naman itong tumango. Naman. Teka, may load pa naman itong cellphone ko. Tawagan mo siya ngayon din, sagot nito sa akin at kaagad na inilabas ang kanyang cellphone at iniabot sa akin. Akmang tatangapin ko na sana iyon pero narinig kong nagbukas sara ang pintuan ng salon at nang lingunin ko iyon laking pagkagulat ko dahil sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Andrew. Narinig ko pa ang impit na pagtili ni Ate Romina samantalang hindi ko naman maiwasan na mapatitig sa bagong dating na si Andrew. Katulad noong mga unang punta niya dito sa salon may dala itong isang bouquet ng red roses. Napakunot noo itong napatitig sa akin nang mapansin niya marahil na namamaga ang mga mata ko. Kaagad din naman akong nakaramdam ng hiya sa kanya at kaagad na nag-iwas ng tingin. Diyos ko! Tamang-tama ang dating mo, Andrew. Tatawagan ka na sana ni Bea halos patiling wika ni Ate Romina. Para namang nalulun ko ang sarili kong dila. Hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin kay Andrew ang tungkol sa problema ko. Anong nangyari? Bea, bakit namamaga ang mga mata mo? Hindi nito pinansin ang sinabi ni Ate Romina at mabilis itong naglakad palapit sa akin. Hindi ko na maiwasan pa ang muling maluha. Patay na ang nanay niya Andrew, si Ate Romina ang muling sumagot dahil hindi ko na naman naiwasan pa ang biglang pabuhos ng emosyon ko. Napahagulhol ako ng iyak hanggang sa naramdaman ko ang biglang pagyakap sa akin ni Andrew. Dahil sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon, hinayaan kong yakapin ako ni Andrew at umiyak sa bisig niya. It's okay, Bea. Kaya mo iyan. Nandito lang ako. Hinding-hindi kita pabayaan, narinig kong bigkas nito. Para naman akong isang batang biglang nakahanap ng kakampi. Buti na lang dumating ito kung hindi mababaliw na talaga siguro ako sa kakaisip kung ano ba ang gagawin ko. Nang maramdaman ko nang gumaan na ang pakiramdam ko, nahihiya akong bumitaw sa pagkakayakap ni Andrew sa akin. Napatingin ako kay Ate Romina para sana manghingi ng moral support para masabi ko kay Andrew kung ano ang pakay ko sa kanya. Kailan ang libing ni Nanay Martha? Tiska, nasaan ang katawan niya? Saan ano lamay, narinig kong tanong ni Andrew. Hindi naman ako nakasagot. Mabait si Andrew pero nahihiya naman akong mangutang sa kanya. Ilang beses ko siyang binasted tapos ang kapal naman siguro ng mukha ko para utangan siya. Iyon nga ang problema, Fafa Andrew. Nakahold sa hospital ang katawan ni Nanay Martha dahil walang pambayad sa bills itong si Bea. Si Romina na ang sumagot. Kaagad naman akong napayuko. Nahihiya ako kay Andrew pero mas nakakaawa naman si Nanay kung hindi ko siya mabigyan ng maayos na libing. Bea, sabihin mo na kasi kung ano ang kailangan mo kay Andrew. Huwag ka nang mahiya, muling wika ni Ate Romina sa akin. Pasimple kong pinunasan ang luha sa aking mga mata sabay tikim. Wala akong choice kundi ang lunukin ang sarili kong pride. Hindi kayang tangapin ng kalooban ko na hayaan ang katawan ni Nanay sa malamig na morgue na iyon. Gusto ko talaga siyang bigyan ng decenteng libing. I understand.
Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin, Bea. Kuha ko na, nakakaunawang wika naman ni Andrew sa akin. Nahihiya akong napatingin sa kanya. Pasensya ka na, Andrew, ha? Ikaw lang talaga ang naisip kong tao na pwedeng makatulong sa akin. Huwag kang mag-alala, after ng libing ni nanay, maghahanap ako ng trabaho para mabayaran kita. Nahihiya kong sagot sa kanya. Nakakaunawa naman itong tumango at hinawakan ako sa kamay. Hindi na din ako pumalag pa. Kailangan ko ang tulong niya at ayaw kong gumawa ng maling hakbang para discouraged siya sa akin. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya, Bea. Mahal kita at lahat kaya kong gawin para sa iyo. Nakangiti nitong wika sa akin at muli kong naramdaman ang mahigpit niyang pagyakap. Hinayaan ko na lang siya at sa hindi malamang dahilan, napasulyap ako sa labas ng salon ni Ate Romina at kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko ang isang bulto ng lalaki na nakatayo sa labas. Ang half-brother ni Andrew na si Senyorito Jailord at galit ang mga matang nakatitig sa gawin namin. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap kay Andrew dahil sa sobrang kaba. Nangako pala ako kay Senyorito Jailord na iiwasan ko na ang kapatid niya pero heto ako ngayon, nagawa kong magpayakap kay Andrew. Oh my God! Sino ang poging iyan, narinig kong sambit naman ni Ate Romina. Napansin na din nito ang presensya ni Senyorito Jailord sa labas ng salon. Napalingon naman sa gawing iyon si Andrew at hindi nakaligtas sa paningin ko na nagulat din ito sa presensya ng kanyang half-brother na nakatayo lang sa labas ng salon. Si Kuya! Ano na naman kaya ang kailangan niya? Mahinang bulong ni Andrew at mabilis na naglakad palabas ng salon. Wala sa sariling nasundan ko siya. Kuya! Nakakagulat ka naman. Ano ang ginagawa mo dito sa salon? Magpapagupit. Manicure. Pedicure. Bakas ang pang-aasar sa boses ni Andrew habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na. Makaramdam ng kaba lalo na nang mapansin ko ang galit na titig ni Senyorito Jailord na pinapakawalan kay Andrew. Ikaw, ano ang ginagawa mo dito sa salon? Nakalimutan mo na ba na flight mo na mamaya papuntang AC at kailangan mong maghanda? Seryosong sagot ni Senyorito Jailord. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Andrew. Flight niya na paputang ACs. Kung ganoon, matutulungan niya pa kaya ako? Sa isiping iyon parang biglang bumigat ang kalooban ko. Sino ba ang nagsabi sa iyo na payag ako? Hindi ako aalis ng bansa at dito ako mag-aaral hanggang sa tapos ako. Galit na sagot ni Andrew sa kanyang half-brother. Kaagad namang napangisi si Senyorito Jailord. Talaga lang ha? Mukhang. Tumatapang ka na ngayon ah. Parang may gusto ka nang ipagmalaki sa pamilya natin. Bakit? Dahil ba kay Bea? Dahil ba sa babaeng nasa tabi mo? Sagot naman ni Senyorito Jailord. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Talagang dinamay niya pa ako sa kanilang pag-uusap. Wala ka na doon, kuya. Isa pa, sinusundan mo ba ako? Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka magtatagumpay sa kung ano man ang binabalak mo ngayon? Nakalimutan mo na ba kung ano ang papel mo sa pamilya natin? Anak ka ni Daddy sa pagkaksala, kaya hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang pumunta sa lugar na ito, para lang mangulo. Sagot naman ni Andrew. Halata na sa boses nito ang galit para sa kapatid na siyang labis ko namang ipinangtaka. Really? Hindi ko yata ramdam iyang mga sinasabi mo, bro. Isa pa, don't tell me na you're trying to be a hero sa babaeng kasama mo, sagot naman ni Senyorito Jailord. Nagtataka namang nagpapalipat-lipat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Wala ka na doon at hindi ako makakapayag sa kung anuman ang binabalak mo ngayon, sagot naman ni Andrew sa kapatid. Natawa lang si Senyorito Jailord at nagulat na lang ako nang maramdaman ko na hinawakan ako nito sa aking kamay. Teka lang. Bitiwan mo ako, angal ko sabay piksi. Nakita naman ni Andrew ang ginawa ng kanyang kapatid, kaya kaagad din itong nag-react. Ano ba ang ginagawa mo, kuya? Alam kong galit ka sa akin pero walang dahilan para idamay mo si Bea. Wika nito at kaagad din akong hinawakan sa kabila kong kamay. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagngisi ni Senyorito Jailord sa sininyasan nito ang mga kasamahan na lumapit. Iuwi niya siya sa mansyon at ihuwag hayaang makalabas hangat hindi ko sinasabi, utos nito sa talong lalking nagsilapaitan.
Aalma pa sana si Andrew pero hindi na ito nakapalad dahil sa pilitan itong hinila ng talong lalaki at isinakay ng sasakyan. Tulala namang nasundan ko na lang ito ng tingin hanggang sa makaalis ang kotse kung saan ito isinakay. Ano ang ginawa mo? Bakit, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang paghila nito sa akin, patungo sa isang pangsasakyan na nakaparada. Gustuhin ko mang pumalag pero mas malakas siya sa akin samantalang si Ate Romina naman tulala lang na nakasunod ang tingin sa aming dalawa. Ni hindi man lang nito nagawang humingi ng tulong. Narinig ko lang ang malakas nitong pagtili ng tuluyan na akong naisakay ni Senyorito Jaylord ng kotse at mabilis na ipinaarangkada paalis. Ano ba? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Kaagad kong angal kay Senyorito Jaylord habang bumibiyahe kami. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Hindi pa nga ako tapos sa problema kay nanay tapos heto na naman. Saan niya na naman kaya ako dadalhin? Talaga nga palang wala kang isang salita. Hindi ba't nangako ka sa akin na iiwasan mo na si Andrew? Ano yung nakita ko kanina? Boyfriend mo na ba siya? Nang usig ang boses na tanong nito. Baka sa boses niya ang galit habang mahigpit na nakahawak ang dalawa nitong kamay sa manibela. Sorry kung hindi ko na panindigan ang pangako ko sa iyo na iiwasan ko na siya. Nagkataon lang talaga na nagkasunod-sunod ng problema ko at kailangan ko ang tulong ni Andrew, sagot ko sa kanya. Sa totoo lang, unti-unti na akong nawawala ng pag-asa. Anong oras na at hindi ako nakakalikom ng kahit magkanong halaga para mailabas si nanay. Parang gusto ko ng sumuko. Parang gusto ko ng panghinaan ng loob. Magkano? Magkano ang kailangan mo para tigilan mo na siya at huwag na huwag ka nang makipag-usap sa kanya kahit kailan, tanong ni ito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Ano po ang ibig mong sabihin? Mahina kong tanong sa kanya. Kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan mo sa isang pitik lang, Bea. Kailangan mo ng pera. Meron ako niyan. Kaya lang, hindi ako namimigay ng libre. Lahat iyon ay may kapalit, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Open pa rin ang proposal na inaalok ko sa iyo, Bea. Kapag umuo ka ngayon, mailalabas mo ang nanay mo at mabibigyan mo siya ng maayos na libing. Plus, hindi ka na mamumroblema sa pera. Kayang-kaya kong ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo, muling wika nito. Hindi ko maiwasang maikuyom ang aking kamao. Wala na nga talagang libre sa panahon ngayon at lahat ng pabor na ibinibigay ng kapwa ay may kapalit. Liban sa kasal, ano pa ang kapalit ng perang ibibigay mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Wala naman talaga akong ibang pagpipilian eh. Kung tatanggihan ko ang alok niya ngayon, tiyak na mabubulok si nanay sa morgue at hindi ko talaga matutubos. Una, gagampanan mo ang isang pagiging mabuting asawa. Pangalawa, iiwasan mo na si Andrew. Ayaw na ayaw kong makikita kayong dalawa na nag-uusap. Pangatlo, hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko hangat hindi ko sinasabi, seryosong sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Kung papayag ako, tuluyan na akong matatali sa kanya. Lahat ng gusto niyang gawin sa akin ay magagawa niya at wala akong karapatan ng umangal dahil parang binili niya na ako. Kaya lang, may pagpipilian ba ako? Wala akong choice kundi ang pumayag. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata sabay tango. Nagulat pa ako dahil kaagad niyang inihinto ang kotse sa tabi ng kalsada. Gusto kong marinig mula sa iyong bibig ang pagpayag mo. Ayaw ko ng simpleng pagtango lang, Bea. Demanding na wika nito sa akin. Tumitig ako sa malayo at pigil ko ang sarili kong maluha. Kapag umuo ako ngayon, wala na talagang atrasan. Okay, pumapayag ako, mahina kong sagot sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Dinampot ang kanyang cellphone at may tinawagan. Asikasuhin mo ang bangkay ni Martha sa monte, utos nito sa kausap na labis kong ikinagulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Tapos na ang ilang oras mong problema. It's a time para pumirma ka ng contract para naman hindi ako dehado, nakangisi nitong wika sa akin at muling pinatakbo ang kotse. Contract? Anong contract? Sa kakailangan pa ba iyon? Hindi naman kita tatakbuhan sagot ko sa kanya. Malakas naman itong tumawa. Bea, hindi mo pa nga ako kilala. Sigurista ako at lahat ng bagay dinadaan ko sa legal na paraan.
Hayaan mo ang mga tauhan ko ang mag-asikaso sa katawan ng nanay mo. Huwag kang mag-aalala, sisiguraduhin ko na maging sulit sa panig mo ang iyong pagpayag para magpakasal sa akin. Nakangisi nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng takot. Ang ngisi niya kasi ay parang may ibig sabihin. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Nakipag-deal na ako sa kanya at hindi na ako pwedeng umatras. Expected kong sa hasyenda niya ako dadalhin pero nagulat na lang ako dahil ibang daan ang tinatahak namin. Patungo ito sa kalapit ng lungsod kaya kahit na natatakot, pinili ko na lang ang manahimik. Simula ng mga oras na ito, nabili niya na ako kaya wala nang dahilan pa para umapela. Pag-aari na ako ng isang Jailord Carlo Montenegro. Huminto ang sasakyan nito sa isang mataas na building. Tahimik kaming bumaba at sumakay ng elevator. Ano ang ginagawa natin dito? Saan tayo pupunta? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Pipirma ka ng contract at pagkatapos nito hahayaan kitang magluksa sa pagkawala ng nanay mo. Don't worry, hihintayin ko hanggang sa makapagbabang luksa ka sa pagkawala niya at doon mo na umpisahan ang obligasyon mo sa akin bilang asawa ko, kaswal nitong sagot sa akin. Hindi na ako sumagot pa hanggang sa makalabas kami ng elevator at pumasok sa isang silid. Bumungad sa akin ang isang medyo may edad ng lalaki. Kaagad itong tumayo nang mapansin nito ang pagpasok namin ni Senyorito Jailord at nakipagkamay. Pinaupo din kami nito sa isang mahabang sofa bago bumalik sa kanyang table at may ilang pirasong papel na dinampot at muling bumalik sa amin. Nakaredy na ang mga papeles na pinagawa niyo, boss. Pirma na lang ang kailangan at magiging legal na ang lahat. Nakangiti nitong wika at isang nilalapag ang mga papeles harapan namin. Hindi ko naman maiwasan na mapalunok ng aking laway. Ito na iyon, wala na talagang atrasan. Salamat, attorney. Maaasahan talaga kita sa mga ganitong klaseng usapin, seryosong sagot ni Senyorito Jailord dito pagkatapos ako naman ang kanyang hinarap. Well, ano pa ang hinihintay mo, Bea? Basahin mo na at kung may gusto kang ipabago, sabihin mo na kaagad, narinig kong wika ni Senyorito Jailord. Dumampot ako ng isa at binasa. Dahil wala ako sa mood muli kong inilapag iyon tinitigan si Senyorito Jailord. Saan ako pipirma? Seryoso kong tanong sa kanya. Tinitigan muna ako nito bago niya iniabot sa akin ang isang ballpen. Muling lumapit si attorney at lahat ng itinuturo niya na pirmahan ko daw, kaagad ko namang ginawa. Wala naman nang mababago pa kung babasahin ko iyong pinapapirmahan nila sa akin. Ipinanganak akong dukha at wala namang mawawala sa akin. Hindi ko na pinagkaabalahan pang basahin ang mga papeles na pinirmahan ko. Para sa akin, ayos na din naman. Kung ano man ang nakasaad sa papel na iyon, wala din naman akong magagawa. Kailangan ko ng pera kaya wala din naman ako sa lugar para magreklamo. Congratulations! Ipaparehistro ko kaagad itong marriage certificate nyo sa City Hall para maging legal na ang pagsasama nyo. Nakangiting wika ni attorney habang inilalagay nito sa envelope ang mga papeles na pinirmahan ko. Wala sa sariling napatingin ako kay Senyorito Jailord. Binigyan kita ng chance na basahin ang mga papeles na iyon bago mo pirmahan pero hindi mo ginawa. You signed it already at wala nang bawian pati. Sagot nito. Marriage certificate. Iyon ba yung pinirmahan ko kanina? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yes, isa sa mga pinirmahan mo kanina ay ang marriage certificate nating dalawa at marriage agreement na gusto kong sundin mo habang nagsasama tayo. Don't worry, kapag alam kong hindi naman tayo kompatible, kusa din naman kitang bibitawan at sisiguraduhin kong hindi ka dehado, sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatango ako kasabay na pagkuyom ng kamao ko. Wala na talagang atrasan. Pumirma na ako ng agreement at hindi na ako makakawala sa kanya. Parang gusto ko tuloy pagsisisihan ang pagiging padalos-dalos ko. Gayunpaman, wala naman akong choice eh. Ayaw ko na din magtanong dahil gulong-gulo na din naman ako. Sobrang hirap ng ganito. Para akong nakasandal sa isang taong wala namang pakialam sa akin. Sa isang tao na may ibang agenda din kaya aaksayahan niya ako ng oras at pera ngayon. Pagkatapos ng pirmahan, may iba pang pinag-usapan sila Senyorito Jailord at ang lawyer. Matyaga naman akong naghintay hanggang sa nagyayaya na itong umalis. Tahimik kami buong bayahe. Wala akong balak na kausapin ito.
Ayaw ko na din kasi talagang dagdagan pa ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. Saka na lang siguro kami mag-usap kapag naiayos na talaga ang bangkay ni nanay. Nasktaka pa ako dahil sa isang chapel kami dumiretso. Naunang bumaba ng kotse si Senyorito Jailord at pinagbuksan niya ako ng pintuan. Para akong lutang na kaagad na bumaba at nagtatakang napatitig sa kanya. Nasa loob ang bangkay ng nanay. Diyan siya ibuburol hanggang sa ilibing siya sa isang private cemetery, wika nito sa akin. Wala sa sariling napalingon ako sa chapel, kasabay ng pagtulo ng luha sa akin mga mata. Una kong hiling sa kanya ay natupad niya at may bonus pa. Alam kong mga mapeperang tao lang ang kaya na mag-rent ng ganitong lugar para sa burol pero nandito si nanay. Matutupad ang pangarap ko na mabigyan ito ng maayos na libing. Alam kong masakit para sa iyo ang pagkawala ng nanay mo pero sana matangap mo kaagad ito. Bibigyan kita ng 1 buwan para magluksa at pagkatapos noon, gagampanan mo na kung anuman ang nakasaad sa kontrata. Muling wika nito sa akin at inabot niya ang isa kong kamay at ipinatong doon ang puting sobre na hawak niya. Wala akong karapatan na tumangi kaya tumango na lang ako para matapos na ang pag-uusap na ito. Tinitigan ako nito bago sumakay ng kotse. Wala itong binitiwan na kahit na isang salita at mabilis na nitong pinaarangkada ang sasakyan palayo. Naiwan naman akong gulong-gulo ang isipan ko. Binuklat ko pa ang white envelope na ibinigay niya sa akin at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko na cash pala ang laman yon. Maraming pera. Ang perang alam kong magiging kapalit ng dignidad ko. Malungkot akong napabuntong hininga bago ako naglakad patungong chapel. Bea, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap Mabigat ang mga hakbang na naglakad ako patungong chapel nang marinig ko na may tumawag ng pangalan ko. Si Nicole at halata sa mukha nito ang pag-aalala habang naglalakad palapit sa akin. Nico, nandito ka? Salamat dahil nandito ka. Sagot ko sa kanya habang hindi ko na maiwasan pa ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kaagad naman ako nitong niyakap kaya lalo akong napahagulhol ng iyak. Ayos lang iyan, Abay. Ayos lang. Wala kang choice kundi tangapin ang katotohanan na wala na si Nanay Martha. Umiiyak na bigkas nito sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko. Liban sa pagkawala ni nanay, may isang bagay pa ang gumugulo sa isipan ko at iyon ay ang pagkakaroon ko ng kasunduan kay Senyorito Jailord. Hindi pa man nag-uumpisa ang tungkulin ko na dapat kong gampanan sa kanya, sobrang bigat na ng kalooban ko. Nicole, mabuti naman at nandito din kayo. Teka lang, paano niyo nalaman na dito nakaburol si nanay? Tanong ko kay Nicole pagkatapos kong kumala sa pagkakayakap sa kanya. Medyo guminhawa din ang pakiramdam ko pagkatapos kong umiyak. May taong pumunta sa bahay namin at ipinaalam sa amin na dito nga daw ibuburol ang nanay mo. Teka lang Bea, saan ka nga pala kumuha ng pera? Paano mo na-afford na rentahan ang lugar na ito? Nagtataka nitong tanong sa akin. Mahabang istorya Nicole at hindi pa ako ready na magkwento. Isa pa, walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang maibigay ko kay nanay ang pinaka-the best para sa kanya. Masakit sa akin ang pagkawala niya at maiibsan lang siguro ang sama ng kalooban na nararamdaman ko kapag mabigyan ko siya na maayos na libing, malungkot kong sagot kay Nicole. Nakakaunawa naman itong tumango sa akin at sabay na kaming naglakad papasok ng chapel. Pagdating ng chapel muling tumulo ang luha sa aking mga mata nang makita ko ang kabaong ni Nanay Martha. Parang kailan lang masaya pa kami pero heto ako ngayon. Nag-iisa na lang at hindi ko alam kung anong buhay ang tatahakin ko ngayong wala na siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nailibing ng maayos si nanay sa libingan na sinabi ni Senyorito Jailord sa akin noong last kaming nagkita. Masakit ang pagkawala niya pero wala akong choice kundi tangapin lahat ng iyon. Ilang araw na lang din at mag-umpisa na ang klase at sa kabila ng mga nangyari, balak ko pa rin ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Isa sa mga gusto ni nanay noong nabubuhay pa siya ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Gagawin ko iyon kahit na nakatalina ako kay Senyorito Jailord. Ang speaking of Senyorito Jailord, hindi na ulit ito nagpakita sa akin simula noong inihatid niya ako sa chapel. Umaasa ako na sana nakalimutan niya na ang deal naming dalawa. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin ma-imagine sa sarili ko na makakasama siya na parang isang tunay na asawa. Natatakot talaga ako sa posibleng mangyari sa akin habang ginagampanan ko ang pagiging asawa niya.
Kahit naman si Andrew, wala na din akong naging balita sa kanya. Ang last na sinabi sa akin ni Ate Romina ay nasa States na daw ito para doon na mag-aral. Ewan ko lang, malalaman ko din naman iyon kapag balik eskwela na. Kasalukuyan akong nandito sa maliit na bahay namin ni Nanay. Balak kong mag-general cleaning ngayong araw. Itatapon ko na ang mga dapat na itapon para lumuwang-luwang ang paligid. Ang liit na nga ng bahay namin at sobrang dami pang mga abubot. Ngayong wala na si Nanay, may dahilan na para itapon ang mga iyon. Mga personal na gamit lang ang ititira ko at ilang pirasong lutuan. Kasalukuyan kong hinahalungkat ang isang maliit na kabinet na si Nanay lang ang gumagamit ng kaagad na naagaw ang atensyon ko sa isang kahon. Sa lahat ng mga abubot na nandito sa kabinet ni Nanay, iyon lang kasi ang may maayos na wrapper. Natatakpan din ito ng mga damit kaya hindi talaga masyadong pansinin. Sa tanang buhay ko ngayon ko lang din ito nakita kaya nakakapagtaka talaga. Para iyong gift box kaya kunot noo kong kinuha at kaagad na inilabas ng kabinet at ipinatong sa ibabaw ng papag. Titingnan ko muna ang laman kung pwede bang itapon. Ano kaya ito? Mahinan kong sambit habang binubuksan ang box. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko ng kaagad na tumamapad sa akin ang isang tela. Nilaglag ko iyon at kaagad akong nagulat dahil damit ng isang batang babae iyon. May kasamang sapatos at aksesoris ng buhok. Ang mas lalong nakaagaw ng atensyon ko ay ang isang kwentas na kulay ginto. Yes, kulay ginto at kalahating heart ang pendat nito. Parang sinadyang hatiin ang design sa hindi malamang dahilan. May naka-engrave din na pangalang Brianna sa kwentas. Brianna? Sinong Brianna? Sabi ni Nanay, nag-iisa niya lang akong anak ah. Pero bakit niya itinago ito? Saka alam kong mamahalin ang kwentas na ito. Sa hirap ng buhay namin, hindi niya man lang naisip na ibenta para sana magiging pera, wala sa sariling kong bigkas. Para akong namamalikmata habang titig na titig sa mamahaling kwentas. Ang hindi ko maintindihan kung bakit itinago ito ni Nanay sa akin. Halata kasing lumang-luma na ang damit at iba pang mga gamit na nandito sa box. Nagkalkal pa ako at sa pinakailalim ng box at muling umagaw sa atensyon ko ang isang kulay brown na envelope. Kinuha ko iyon at binuksan at muling tumampad sa mga mata ko ang isang larawan. Piktur ng isang dalaga na may nakasulat na pangalan sa likurang Iana. Sino siya? May itinatago ba si Nanay sa akin sa mahabang panahon? Pero bakit? Bakit kailangan niyang itago sa akin ang tungkol sa bagay na ito? Gulong-gulo kong bigkas. Maraming katanungan sa isipan ko na hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ng kasagutan. Sobrang lakas na din ang kabog ng dibdib ko na hindi ko mawari. Feeling ko kasi may sekretong itinago sa akin si Nanay na dala-dala niya hanggang hukay. Pero bakit? Kakahalungkat ko, isa pang puting sobre ang bumulaga sa akin. Sulat kamay iyon ni Nanay kaya kaagad kong binuksan. Nagtaka ako dahil isa iyong liham. Feeling ko matagal na ang liham. Na ito na si Nanay mismo ang nagsulat dahil halos mangitim na din ang papel sa sobrang luma. Sinipat ko muna ng tingin pero nagtaka pa ako dahil parang para sa akin ang sulat na iyon. Bie. Anak, patawarin mo ako kung hindi ako naging tapat sa iyo. Kung hindi sana sa pagiging makasarili ko, hindi mo sana nararanasan ang hirap ng buhay. Malaki ang pagkakamali sa iyo ng anak ko na si Ana. Kinidnap ka niya at imbes na ibalik kita sa tunay mong mga magulang, kinonsente ko siya. Inilayo kita at inangkin na tunay kong anak. Patawad, Bia. Patawarin mo si Nanay pero maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita at isipin ko palang na mawawala ka sa akin. Sobrang sakit na ng kalooban ang dulot niyon sa akin. Lalo na ngayong patay na ang di nakamamahal kong anak na si Ana na naging dahilan kung bakit kita kasama ngayon. Araw-araw, gabi-gabi akong inuusig ng aking konsensya. Lalo na sa tuwing nakikita kitang nahihirapan. Lalo na sa tuwing hindi ko na ibibigay ang lahat ng mga pangangailangan mo. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, ibinalik na lang sana kita sa tunay mong pamilya. Sana hindi ako nakokonsensya ngayon. Wala akong pinagkaiba sa anak ko na dati mong yaya. Kami ang dahilan kaya ka nahihirapan ngayon kaya patawarin mo kami, Bea. Iyate. Hindi ko na namalayan pa ang sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata habang binabasa ang sulat. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng mga nakikita ng mga mata ko sa tanang buhay ko ay isa palang malaking kasinungalingan.
Hindi si Nanay Martha ang tunay kong pamilya at ano ba ang pwede kong gawin para mahanap sila? Sino ba ako at saan ako nangaling? Sa isiping iyon para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Malaking bagay sa pagkatao ko ang biglang naging blanko. Nay, sa kabila ng mga masasaya nating alaala sa isa't isa, hindi ko alam kung dapat ba kitang kamuhian. Bakit nagawa mo ito sa akin? Bakit? Humahagulhol kong bigkas. Patay na siya at imposibleng makakakuha pa ako ng maayos kasagutan sa mga tanong na gumugulo sa isipan ko ngayon. Ang balak kong mag-general cleaning sana ay hindi ko na nagawa dahil wala na akong ginawa pa kundi ang umiyak ng umiyak. Para akong isang bata na biglang inagawa ng laruan at tantrums. Gusto kong sumbatan si nanay dahil sa mahabang panahon, pinaniwala niya ako sa isang malaking kasinungalingan. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makasama ko ang tunay kong pamilya. Kung ano man ang mga nangyari sa akin, hindi na maibabalik lahat ng iyon. Kaya pala maraming nagsasabi na hindi ko siya kamukha dahil hindi naman pala ako totoong anak. Hindi totoong magkadugo kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Patay na siya at hindi ko din alam kung saan at paano mag-umpisa para mahanap ang tunay kong pamilya. Hindi ko din alam kung hinahanap din ba nila ako. Wala akong idea kung sino sila at kahit na pangalan nila hindi ko din alam. Kahit na anong kalkal ko ng box na iyon, wala na akong nakuha pa na kahit na isang impormasyon tungkol sa pagkatao ko. Bilang sa pangalang Brianna na nakaukit sa kalahating heart ng pendant, wala nang kahit na anong clue tungkol sa tunay kong pagkatao. Bibi! Diyos ko! Ano ang nangyari sa iyo? Kanina pa kita tinatawag pero hindi ka sumasagot. Ano ang nangyari? Umiiyak ka na naman, si Nicole. Nakatayo ito sa pintuan ng aming bahay at punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko man lang namalayan ang pagdating niya. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Feeling ko nga, mas masakit ang mga nalaman ko ngayon kumpara noong namatay si nanay. Nicole, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, mababaliw na ako, umiiyak kong bigkas sa kanya. Mabilis itong naglakad palapit sa akin habang kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Ano na naman ito, Bea? Akala ko ba tangap mo na ang pagkawala ng nanay mo? Bakit nagmumukmok ka na naman, sagot nito sa akin. Kaagad akong napailing. Pinilit ko namang magpakahinahon pero hindi ko talaga kaya. Sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Alam mo, hindi na talaga ayos iyang ginagawa mo ngayon eh. Bea naman, kung nakikita ka lang ngayon ni Nanay Martha, tiyak na mag-aalala din sa iyo iyon. Tama na kasi iyang kakaiyak. Tangapin mo na ang katotohanan na wala na siya, muling wika nito. Kaagad naman akong nagtaas ng tingin at tinitigan ito. Sana hindi ko na lang ibininta ang sarili ko para mabigyan ko lang siya ng maayos na libing. Sana hinayaan ko na lang siya sa morgue na mabulok ang katawan niya, sagot ko naman. Puno ng pagdaramdam ang puso ko ngayon. Gusto kong ilabas ang hinanakit ng puso ko pero hindi ko alam kung kanino. Bie, ano ka ba? Ano ba iyang pinagsasabi mo? Nagtatakang tanong sa akin ni Nicole. Pinunasan ko na muong ng luha sa aking mga mata gamit ang luma kong t-shirt bago ito seryosong hinarap. Basahin mo ito at malalaman mo kung bakit galit ako sa kanya, kahit na wala na siya, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng galit sa kanya. Niloko niya ako. Inilayo niya ako sa tunay kong pamilya. Galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya, Nicole, halos pasigaw kong bigkas. Tumayo ako at lahat ng mahawakan ko ay ipinagbabato ko na. Ewan ko ba simula noong nalaman ko ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko, para na akong ibang tao ngayon. Parang biglang naglaho ang dating mahinahon na Bea at napalitan iyon ng labis na pagdaramdam. Para akong nangangapa sa dilim at hindi ko alam kung paano pupunta sa liwanag. Bea, ano ba? Tama na iyan. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Sagot naman ni Nicole. Hawak niya ang liham na iniabot ko sa kanya pero hindi niya pa nababasa iyon dahil pinipigilan niya ako sa pagwawala ko. Nasa sulat. Nakasaad na hindi niya ako anak. Hindi niya ako anak at inilayo niya ako sa tunay kong pamilya. Umiiyak kong bigkas. Natigilan naman si Nicole at dahan-dahan na bumitaw sa akin. Seryoso niyang binasa ang liham at puno ng awa ang kanyang mga mata na tumitig sa akin.
Alam mo bang dahil kay nanay nagawa kong ibenta ang sarili ko para lang mabigyan siya ng maasyo na libing. Hindi ko naman alam na simula umpisa niluluko niya lang pala ako. Hindi ako alam na pinaikot niya lang pala ako at pinaniwala sa isang kasinungalingan, umiiyak kong bigkas kay Nicole. Binitawan nito ang hawak na liham at hinawakan ako sa dalawa kong kamay. Ano ang ibig mong sabihin? Bea, magsabi ka nga sa akin saan mo kinuha ang perang pambayad ng hospital at pampalibing sa nanay mo, tanong nito. Kumurap-kurap muna ako ng makailang ulit bago ko ito sinagot. Kay Senyorito J. Lord Montenegro. Binigyan niya lang ako ng 1 buwan na palugit at maniningil na siya, malungkot kong sagot sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Nicole dahil sa sinabi ko. Useles talaga ang pakikipag, sundo ko sa lalaking iyon. Lalo ko lang palang sisirain ang sarili ko sa isang taong matagal na palang minamanipulete ang buhay ko. Sa isang tao na puro pala kasinungalingan ang itinatak sa utak ko. Ano? Bea naman. Bakit mo nagawa ang bagay na iyon? Hindi mo ba alam kung anong consequences ang mangyayari sa iyo sa ginawa mong pakikipag-usap sa taong iyon? Tanggap ko kung kay Andrew ka kasundo pero bakit sa half-brother niya pa? Masama ang reputasyon noon sa lugar natin at lahat ng babaeng dumaan sa buhay niya pinaglalaruan niya lang. Pinapaikot sa kanyang palad at kapag sawa na siya basta niya na lang itinatapon na parang basahan, nag-aalang wika ni Nicole. Kaagad naman akong napiling. May magagawa ba ako? Mahal ko si nanay at wala akong ibang hangad noon pa kundi ang ibigay sa kanya kung ano ang pinaka-the best para sa kanya, pero ang sakit lang. Ang sakit dahil para akong tanga na nagdesisyon sa isang bagay na wala naman pala akong mapapala, puno ng pait sa boses ko habang sinasabi ang katagang iyon. Kung may rewind lang sana, hindi talaga ako gagawa ng desisyon na ikakapahamak ko. Kaya lang tapos na pumirma na ako sa kasunduan at anumang oras, darating si Senyorito J. Lord para maningil.